Luna ng galit ang mga general ng Armed Forces of the Philippines or AFP matapos ang manay sunod-sunod na katiwalian sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Duterte Jr. Lumabas na ang mga video na naglalantad ng umano'y manalimang korupsyon na nagaganap sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ayon sa mga ulat, hindi na kinakaya ng mga opisyal ng AFP ang patuloy na paglala ng katiwalian at nagsimula na umanong umingay ang kanilang boses ukol dito. Ang naturang video ay kumakalat na sa social media at iba't ibang plataforma na naglalaman ng mga tunay na mga anomalya sa ilan ng transaksyon sa pamahalaan. Ayon sa ilang mga general, ang katiwaliang ito ay nagpapahina sa operasyon ng kredibilidad ng AFP at ng gobyerno. Nagbahayag ang mga ito ng kanilang pagkadismaya na ang dating pagtitimpi ay nauwi sa pagkondena at nang hinihingi na nila ang agarang aksyon mula sa Malacanang. Sa gitna ng mga kontrobersyang ito, tahimik pa rin ang kampo ni Pangulong Duterte Jr. hinggil sa isyu. Patuloy ang panawagan ng mga general na magsagawa ng imbestigasyon at panagutin ng mga opisyal na sangkot sa mga anomalya. Inaabangan ngayon ng publiko ang susunod na hakbang ng administrasyon habang lalong umiinit ang sitwasyon sa hanay ng AFP. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Ang motibo at kapalpakan, yun na yung title ko doon. Kagabi sana ako magbablog. Kaya nga lang nadisturbo ko. Disturbo na, ang daming disturbo kaya nag-ano na lang ako. I was thinking, unahin ko na tong sa Armed Forces, yung sinasabi na, yun nadinig ko kagabi sa TV, kay General Macanas na vlog na may nag-walk out. Interesting yun may nag-walk out. May nag-walk out. Tapos ang source yung isang media practitioner, no? De pinakinggan ko lahat. Pinakinggan ko lahat yun, Johnny. Johnny Maki, pinakinggan ko lahat yun. Tapos pati yung kay Colonel Metran. Sinabi rin niya, source niya si General Maki. So, ang daming nag-message din sa akin Tinatanong yon, Sir, may nag-walk out daw ang mga general. Sir, palagay niyo, sir. Sir, malapit na, sir. Mga ganun ba? Malapit na, sir. Mag-withdrawal of support na. Yung mga ganun, ang daming nagme-message sa akin. Tsaka may mga nagte-text pa At may mga tumawag pa. So hanapin ko nga yung, sino yung nagsabi sa akin? Ito. Huwag na yan. Magalit sa akin. Daming nagte-text sa akin kaya Sir, good afternoon. May I know if it is confirmed about the walking out of some very senior officers in the command conference? Ang sagot ko, unverified. Yun lang ang sagot ko. Unverified. Yan ang sagot ko. Unverified. Di ba? Unverified. Alam nyo, babala sa mga nagbablog. Nung pinapanood ko yung kahapon, ang unang pumasok sa isip ko, hala, 3-star general, 3-star. Matindi na yun laki ng sakit ng ulo ni Browner kung totoo yun. Di ba? Pero na-remind din ako sa isang incident sa buhay ko na merong may training yata yun, classroom o conference.
Ganun din, tumayo rin ako eh. Sumaludo ko. Sir, permission to leave, sir. Hindi kasi ako sang-ayon dun sa mga pinag-uusapan. Parang conventional warfare versus unconventional warfare. Parang ganun yata. Or the way the army was being managed. Ewan ko, hindi ko naman, hindi ganun kaklaro. No? Basta natandaan ko na yung dahil doon sa kwento na yan, walk out na yan, naalala ko, natawa ako eh. Sabi ko, permission to leave, sir. Sabi ko ganun. O di lumabas ako. Sumunod yung iba. Permission to leave din, sir. Nabasan lahat. Maya-maya, pati yung senior lumabas. Nandun kami. Tapos kinausap ako. Bakit tiging? Sir, Yossi break. Yossi break, sir. Tsaka ihi lang ako, sir. Dami sumunod eh. Nag-ihian. Ay ko, kaya nga baka mamaya na marites lang. Tapos naalala ko kasi lumabas na rin yung sa AFP. Gusto ko mag-vlog, hindi ako nga makapag-vlog at daming disturbo. So, so sabi, yung nung iniisip ko kasi, sinundan ko pa yung sagot ko ng sa iba, sinabi ko, don't worry, I'll ask the AFP to make a statement. Magbablog kasi ako, sasabihin ko, magsalita ang AFP kasi nga hindi tama yung ganyang balita. Biglang bago ko, nung nahiga ako, nadinig ko yung spokesperson, pumasok sa feed ko, nadinig ko sino to? Si Francel, at saka si Padilla, at saka si Roy Trinidad, yung Vice Admiral. Vice Admiral ba yun? O 2-star? So, nabi nga nila fake news. Tawa ako eh. Ngayon ang tanong, maniniwala ba kayo o hindi? Doon sa balita, command conference. Sabi na ibang balita yung presidente yata nagpe-preside. Presidente o top government official o palaka, si Gibo. Kung nandun ang presidente, nandun si Gibo. Nandun si Anyo siguro. Hindi naman magpapahuli yung mga tao. Kung nandun ang presidente, sigurado nandun si Gibo. So, kung wala yung presidente, si Gibo yung pinakamataas doon. Haka-haka nga kung sino eh. Pero sinabi na isang mainstream media, si mismong si BBM ang nagpe-preside. Really? GHQ? Well, anyway. Yung kwento ba na kanino yung source, Kanino yung source? Saan yung source? Okay. Pagka yung nagsalin-salin na, kasi kunyari may source na ganyan, tapos pipikapin na ibang vlogger. Ayan na, pinagpapiestahan na nga ng ibang vlogger. Buti lumabas ang AFP. Sorry AFP, hindi ako nakablog kaagad eh. Nahanap ko yung disturbo eh. Pero buti nakalabas na yung AFP ng statement. Ang pinaka-the best doon, nakapaglabas sila ng statement. Ang question na lang, maniniwala ba kayo o hindi? So, saan yung message ko sa sarili ko? Yun. Ito yung dahilan kung bakit tone down. Bago akong matulog, tinutone down ko. Paano ka makaka-vlog sa ganyan? Diba? Magbablog na ako, magsisimula na ako eh. Binanata ng ganyan. Wala, inunahan ako. Ano ibig sabihin yan?
Fake news, fake news, fake news. Oh, hindi na ako nag-vlog. Fake news eh. Fake news, sabi niya, oh. Naintindihan niyo? O sa tagal-tagal ng kasama ko yan, naintindihan ko ng mga yan eh. Okay, so, ano yung source? Kung hindi masabi ng source yung pangalan, eh bakit mo pipikapin? Kasi yung ang haka-haka eh hindi si Browner, no? Hindi si Omet Browner. So, ibig sabihin yung sumunod, next in line, Major Service Commander o kaya an Area Commander, 3-star General. No, bakit mag-walkout yung tao? Isipin ninyo, even without the verification, ako nga inisip ko sino ba pwedeng tawagan para i-verify? Ba't ko naman tatawagan, kukubangbangin ko? Dahil lilitaw pa ako na chismoso. So, lilitaw pa akong chismoso, ba't ko i-verify? Hintayin ko na lang na Kaya nga magbablog sana ako gabi, sabihin ko, oh, EFP, may chismis na nag-walk out. Oh, ala, mag-walk out. Pakilinaw. Yun yung message ko sana sa EFP. Tama-tama nagsalita na si Padilla at si Trinidad, no? So, okay na okay. Tama-tama, timely. Bago kumalat pa, etc. So, first question, the source. Saan galing? Second question, intent. Ano yung intention? Ano yung motibo? Bakit maggaganon? No? Na mapipick up. Intentionally, was it intentionally done? Maybe, kasi may pinagmulan, bakit hindi binerify, tapos na-carry, and then kinalat na, and then maya-maya, may duktong na. Malapit na. Bilang na yung araw ni BBM. Tapos nung kukonekta na yan, ang pangit dito kasi yung magkakaroon ng pag-asa yung tao. Magkakagamitan, iniisip ng tao, may nagwa-walkout na, 3-star general pa, atas ang dami nila. Tapos nun, kung fake news, patay na, di yung tao naniniwala na ganon, and then may rally na parating, may parating na sa 20, may rally, may isog, Manila pa. May rally na, tapos may SONA, 22. Ano yun? Meron bang intensyon na wag pa abutin si BBM sa SONA? Wag naman. Patapusin na yung SONA. Hintayin na lang natin. Gusto kong mapanood yung SONA. Gusto kong makita kung anong katotohanan o kasinungalingan ang sasabihin. Gusto kong madinig kung state of the nation talaga. Base sa nag-abang nga tayo. December ko pa gustong mag-withdrawal of support Bakit kung ngayon lang magsusona ng 22 biglang magwi-withdrawal of support. Hindi mag-withdraw of support ng AFP. Anong hope na sa rally sa 20? Dahil sa may nag-walkout, ayan na, lalakas na yung loob ng tao para magdadagsaan doon sa rally. Tapos tuloy-tuloy na people power. Okay, good luck. Good luck. Sana, kung pero mali it started off with a lie. Yun yung problem. You cannot bring down a president with a lie. Yun yung nakakainis sa politika natin Nakakainis sa politika natin because nabibiktima yung tao. Yun yung pangit. Yun yung ayoko No? Okay, si Padilla, tsaka si Trinidad na saan ba yung ko? Nandito yun Okay. Si Padilla tsaka si Trinidad. Kaya pakinggan natin As near Marites warfare, Rear Admiral Trinidad advises caution in gathering information and emphasizes the importance of verifying sources. He reassures the public that the chain of command between the armed forces of the Philippines and the Department of National Defense remains intact. If you're referring to the command conference, that's fake news, no? I was there personally. There's nothing of that sort that happened. It was a very professional change of ideas and discussion.
And there was also a lot of updates that was given. It was all positive, ended on a positive note. That is 50% fabrication, 50% imagination, 100% false. The AFP, senior officers, and the entire organization for that matter conducts itself to the highest level of professionalism. At kortesiya ng UNTV, no? Tama ba? Tama. Thank you, UNTV, no? Ibig sabihin, nanonood ako sa inyo. Umahimik ka na. Tama na. Inano ka na nga eh. Tama na. Yun, tama na. Next question. Kapani-paniwala ba itong dalawa na ito? No? Maniniwala ba kayo? Sir, paano kung totoo? Tapos nagsisinungaling to. Eh yung mukha ba niyang dalawa na yan eh mukha magsisinungaling? Sabi ko nga, tanggalin niyo yung mga rangko niyang dalawa na yan. Pangsimbahan yan eh. Yung isa, bisa mo ng pare. Si Trinidad, bisa mo. Tanggalin mo yung pagka-general niya. Bisa mo siya ng black. Lagyan mo na may collar dito ng pare. At saka si Francel lagyan mo ng belo tapos bisa mong madre. Wala, maniniwala na buong barangay eh. Kasi yung mukha nila, mukhang hindi magsisinungaling. Totoo lang ba? So why would they lie on something? Ako na, iniisip ko paano kung ano tong dalawa? They just want to defend yung AFP. Pero sinabi ni Padilla na I was there at nothing happened of such sort. Kaya nga sabi ko, para nung nung nag-permission to leave ako permission to leave, sir. Permission to leave, sir. Ako. Nag-CR lang ako. Daming sumunod eh. Kasi walang malakas ang loob na mag-permission to leave. Kasi nahihiya eh. Merong high ranking eh. No? Eh ako, siga-siga ako. Permission to leave, sir. Ang lakas ang loob. Naglabasan na lahat. Maya-maya, nandun na kami. Tanong nung Si Sagrit yata nandun. 82. Class 82, no? Tinanong. Iking, bakit? Anong problema mo? Anong problema, sir? Ba't ka lumabas? Bakit ka ng permission to leave? Ay, bakit, sir? Nagyoyosi lang. Umihi ako, sir. Nag-ihian lahat eh. Ganun ba? Tapos, sir, kayo, yosi gusto nyo? O, yosi rin siya. Sindi rin siya. Tapos kwentuhan kami. Tapos pinag-usapan namin on a lighter na kung ano yung disagreement namin. When you do that, when a 3-star general na presumably, allegedly, mag-walk out, and then sumunod yung ibang general, ibang officers, high-ranking officers. Kaduda-duda eh. Kasi bakit gagawin nyo na isang 3-star? Number 1, bastos. An officer, a 3-star at that, will not do that to an SND or sa Mistako, Ed Anyo, na dating Chief of Staff. 4-star general dati, no? National Security ek. Tapos nun, sino ba dyan? Si Centino, yung kung sa West Philippine Sea, o kaya si Ardelesa, secretary, o kaya si BBM na kamo. Presidente ng Pilipinas, gagawin nila yon. Abi, kinakailangan mag-push up na lahat yan. Kinakailangan mag-squat thrust lahat yan. Because it shows a breakdown in discipline. And we do not do that in the armed forces. No? Kaya fake news eh. Sir, paano kung totoo talaga at nagsisinungaling tong dalawa? Hindi nga magsinungaling yan, mukhang hindi nga marunong magsinungaling eh. Hindi nga makapatay ng ipis ang itsura eh. Itong mga spokesperson ng armed forces eh. Now, kung totoo siya at nangyari yan sa akin, kung ako ang chief of staff, kung ako yung chief of staff at nangyari sa akin, automatic, i-relieve ko lahat yan. Automatic. Putragis kayo. Magwa-walk out kayo, gago kayo, unahan nyo pa ako. Agawin nyo pa yung privilege na yon. Only the chief of staff of the armed forces of the Philippines has that privilege to walk out on a meeting kung ayaw niya at saka kayo sumunod sa kanya.
being the head of the AFP. Huwag uunahan nyo pa mag-walkout yung chief of staff Sa akin yan, re-relieve ko lahat yan. Pagka ganun, kung totoo yun. I will relieve everyone. And I don't care if even I have to promote colonels to become 3 stars. I don't care. I don't care na kahit yung mga lieutenant colonel magiging mga 1 star. And that's the way it should be. There is no place for a breakdown in discipline sa Armed Forces of the Philippines. Gawin ninyo yan sa labas. Kayo mga kababayan, gawin nyo sa labas yan. Tanggal ka kinabukasan, letter of resignation ka. Ang angas-angas nyo, mag-walkout kayo, nandyan yung presidente ng kumpanya. Ha? Gawin nyo kay Ayala yan, gawin nyo kay Si, gawin nyo kay Ang, o kay Lusutan, gagawin nyo. Nakaw! Good luck! Hindi pwede yan. Sa private sector, gagawin nyo yan? Ay, hindi pwede. Sa government sector, gawin nyo yan, mag-walkout ka. COA head, o kaya sa DILG, o kaya kung kanino man, mag-walkout ka. Hindi pwede. Because we are all governed with certain norms na you follow the chain of command. There is professionalism. There is respect. You respect the rank, not the person. Okay lang. You salute the rank, not the person. So kung ayaw mo man yung tao at bangag, no? Kunwari, sorry BBM, ano? Magpa-drug test ka kasi. Kung ayaw niyo yung tao at di ka sang-ayon sa kanya, you respect the office of the president. And BP Sara, if she becomes president, would want that also, that kind of setup. Kahit tayo nyo kay BP Sara, kung meron siyang kapalpakan in the future, huwag niyo ipakita yung disrespect sa office of the president. No? Eh, pwedeng hindi ka sang-ayon sa kay BBM, hindi ka sang-ayon sa kay BP Sara, hindi ka sang-ayon kay Gibo. Eh, putaragis Gibo, marunong ka pa hindi ka naman talaga na gano'n nag-sundalo Walang ganunan, personalan na yon. Trabaho lang tayo, chain mo command, yun yung ano doon. Now, nainis ako doon sa malicious sa
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!